Hi guys, kamusta kayo dyan? Sa ngayon, ipapasilip ko sa inyo yung isa sa mga page nitong mga Bayani coloring book. Hindi ko na ito bubuksan kasi nakasil siya. Ang papakita ko sa inyo ito, yung mga nakahiwalay na page ng coloring book natin at hindi pa siya nakabookbind. So ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga pinaka-paborito kong artwork dito. Sa unang page, makikita natin yung mga tampok na bayani. And yung panglimang page, nandun yung paborito ko. So syempre, madadaanan nyo si Rizal, madadaanan nyo si Andres Bonifacio, si Antonio Luna, at yung paborito kong artwork sa lahat, si Marcelo H. Del Pilar. At tamang-tama kasi ngayong araw, ginugunita natin yung kamatayan ni Marcelo H. Del Pilar, July 4, 1896. Pero, sino nga ba si Marcelo H. Del Pilar? Dito sa sinulat ko dito na paragraph tungkol sa kanya, sabi dito, si Marcelo H. Del Pilar ay isang dakilang manunulat, isang matapang na mamamahayag na ginamit ang kanyang panulat upang ipaglaban ang katotohanan at justisya. Sumulat siya ng mga artikulo sa La Solidaridad upang bigyan ng boses ang mga Pilipino. Para kay Marcelo, ang iyong boses ay ang iyong kapangyarihan. So maikli lang siya para madaling ma-digest ng mga bata. Pero mas kilalanin pa natin si Marcelo H. Del Pilar. So si Marcelo po ay kilala rin sa kanyang pen name na Plaridel at ipinanganak siya sa Kupang San Nicolas, Bulacan noong August 30, 1850. Siya po ay isang mamamahayag, manunulat at isang abogado. Sumulat siya ng mga artikulo sa La Solidaridad na opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda sa Barcelona, Spain na kasama niya sina Dr. Rizal at si Graciano Lopez Aina. At tumagal ang paglilimbag nito mula 1888 hanggang 1895. Sinasabing si Marcelo Del Pilar ay ang pinakakinatatakutang Pilipino ng mga Kastila noong kanyang panahon. Hindi si Dr. Rizal, hindi si Andres Bonifacio, si Marcelo Del Pilar po. Ito ay dahil sa mga maanghang niyang salita sa tuwing siya ay sumusulat ng mga kritisismo laban sa mga fraile. Kinatatakutan siya dahil sa kanyang writing style, which is yung pagiging satirical at sa kanyang impluensya na rin at sa kanyang napiling platform. At lalong-lalo na dahil sa kanyang katapangan. Kalauna, naging editor ng La Solidaridad si Marcelo. Pero unti-unting naubos ang pondo ng La Solidaridad kaya nahirapan itong magpalimbag. Bukod doon, naghirap din talaga si Marcelo Del Pilar. Sinasabi pa nga na may mga pagkakataong hindi na siya kumakain at para malagpasan yung gutom, ang ginagawa niya, namumulot siya ng mga sigarilyo sa kalsada at inihit-hit niya to. Sa edad na 45 years old, namatay si Marcelo Del Pilar dahil sa sakit na tuberculosis. At napakalungkot ng kanyang kamatayan. Namatay siyang mag-isa, malayo sa kanyang pamilya at malayo sa bansang Pilipinas. Sa kasaysayan, itinuturing na ang kamatayan ni Marcelo Del Pilar ang isa sa mga pinakamasalimuot na kamatayan ng ating mga bayani. Pero nagpapakita rin ito ng labis na pagmamahal niya sa bayan dahil ayon sa kwento, dinatnan daw ang kanyang bangkay na walang buhay sa ibabaw ng kanyang mga unfinished manuscript. Kung gusto nyo na mas kilalanin pa natin ng mabuti si Marcelo Del Pilar, comment down below, follow nyo po ang Yellow Hot Project dahil marami pa tayong dapat pag-usapan.